Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno! Real talk ang pagkain. Lahat ang bars pero broke ka pa rin. Stars lang, mga dope na women. Kung wala ka yan, pwede mo na mag-queen. Wala ka gusto kasi madami pa rin. Makarapagin pag di ka inamaan. Nagsutuloy ko pero di dahil sa chicks. Masaya na mga batang sampalo ka. Well, una ay I love you too. Eh, ako po, 10 ng aming mga kasama, humingi po ako ng pasensya sa mga nagambala namin ngayong gabi. Pasensya na po kayo. Alam ko, bukas, may pasok pang anak nyo. Wala ka. May pasok ba kayo sa trabaho? Wala rin kayong trabaho. Ayaw ko kayo nagagambala, pero dala ng pangangailangan ng sitwasyon. Kaya kung bakit gabi-gabi nagaganap ito, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Magkaganon pa man, ang buong Yorme's Choice ay nagpapasalamat sa inyong lahat at kayo'y sumama na mapuyat ngayong gabi. Mga batang Maynila, handa na ba kayo? Bago ko magsimula, matanong ko lang kayo. Gusto kong malaman, sa inyo ba talaga nanggaling ito? Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Kasi po, nalulungkot ako, may nakapagsabi sa akin kanina na may isa raw interview. Huwag ka maniwala doon! Ako po ay muling siningil ng utang na loob. Totoo naman. Gusto ko naman, yung aking mga minamahal na lolo't lola na narito, mga senior citizen, napakinggan niya na to. Pero ito yung muli kong sasabihin sa pangkalahatan na nandito. I think napapanahon din na marinig ng general public. Noong ako'y nag-file ng candidacy noong October 8 kasama ang buong grupo, ang unang ginawa sa akin, siningil kagad ako ng utang na loob. Ako naman nagsabi rin, Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, sa akin nyo na marinig, ako, isa sa marami, o baka lahat, ay naniniwala na ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Naniniwala po ko rin. At salamat sa Diyos at sa mga taong nakasama ko, nakamit ko ang mga tagumpay sa buhay. Ibig sabihin, hindi ko ito nakuha ng mag-isa lang. At bilang pagtanaw ng utang na loob, minabuti kong palambutin ang aking leg
at lumingon sa nakaraan sa mga taong nakasama ko noong araw. At kanina nga, may nagpa-interview at sinisingil na naman ako ng utang na loob. Ngayon naman, kayo na po ang humusga. Malaki po ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Hindi ko yan tinalikdan, hindi ko yan tinalikuran. Sa maliit kong kaparaanan, nilingon ko ng buong buo at tinanaw ko ng taos sa puso ang mga bagay na ginawa sa akin ni Danny Lacuna. At para sa inyong kaalaman, bilang ganti ng utang na loob kay Danny Lacuna, isinaayos ko naman ang kanyang mga anak. Kayo po ang humusga. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Tumakbong Liga ng Barangay. Ayaw iboto ng kapwa niya chairman. Maraming chairman po rito, inabot pa yun. Nakiusap ako sa mga chairman. Sige na, pagbigyan na natin. Hindi, suplado eh. Hindi na, alam mo yung mga konting kuskus balungos, huwag na natin intindihin. Tanawin na lang natin si Boss Danny. Nanalo! Maka-isa, maka-dalawa, maka-tatlo, natapos ang termino bilang presidente ng Liga ng Barangay. Matapos, pinatakbo natin yung kursihal. Nanalo. Sumunod, Lay Lacuna. Ayaw din iboto ng mga barangay chairman. Bakit? Suplada. Yun ang sabi nila. Hindi naman ang kombutante nila. Yun naman kinukwento ko lang. Nakiusap akong muli sa mga barangay chairman. Sinosog ako ang sarili ko. Binubunot ko ang mga alas ko sa mga chairman. Manalo lang sila. Mapasaya ko lang si Boss Danny. Nanalo. Maka-isa. Maka-dalawa. Maka-tatlo. Yung huli, may sakit pa ako. Ito, nandito yung mga chairman sa East Ocean. Nilalagnat ako. Nag-show ako sa GMA 7 bilang host ng tahanang pinakamasaya. Nasarado na. Tinawagan ako ni Lay Lacuna. Boss, pwede ba may patawag sa mga chairman? Kahit yung mga chairman nasa kabila, alam nila to. Sabi ko, ayaw ko na ng politika, retired na ako. Boss, pakisuyo lang, endorso mo lang ako. Nagpunta ako. Harap kayo. Masama ang pakiramdam ko. Tosgas pa ako. Awa ng Diyos. Overwhelmingly nanalo. Ilang Lacuna na? Dennis Lacuna. Nakaupo?
Kahit na inireklamo sa akin yung zoning, huwag na tayo magbintang, basta ang alam lang natin. Kasi ayaw ko manira eh. Gusto ko factual na lang. Pagpapasensya nyo na ako, ayaw ko talagang naninira. Pero gusto ko kwentahin lang natin yung utang na loob. Kasi wala talagang kabayaran eh. Nakaupo, department head. Ilan na? Asawa ni Ate Honey. Ate naman talaga tawag ko sa kanya. Ginagalang ko naman sila. Nakaupo? Ayun, ang inireklamo sa akin ng mga nanay at tatay ninyo, yung online schedule sa health center. Yan ang may kakanangan. Ilan na sila? Apat. Lisa Lacuna. Kapatid ni ate. Chief of Staff. Ilan na? Asawa ni Philip Lacuna. Ilan na? Si ate. Ngayon, ako ang mag-aalis ng dalawa. Bakit? Hindi naman ako nag-appoint nun. Hindi naman ako nakatulong dun. In-appoint niya yun. Ilan ang sila? Plus? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila. Ako na po ang nakikiusap. Patuloy akong tatanaw ng utang na loob. Hindi po ako titigil. Bakit ko kailangan baguhin ang sarili ko? Dahil lang naman sa paninira ng ibang tao. Narating ko nga ito kay nalalagyan ko. Salamat sa Diyos. O kaya lamang, may pakiusap ako. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Iniutang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bang lingunin ko rin yung taong bayan na sumisigaw na bumalik ka na! 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 Taong bayan ang nagsasabing bumalik ka na. Anong gusto nilang gawin ko? Magtengang kawali? Kung sila ay nagbuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan, wala dapat silang ipangamba. Bakit ngayon isinusubo natin sa taong bayan ang usapin ng dalawang pamilyang politiko? Nasaan ba doon sa usapan ang taong bayan? Kung nagbuti-buti sila, itinuloy na lang nila kung ano yung sinimulan ko. Hindi maghahanap ang taong bayan. May nagsaing, may naghain, kakain na lang. Kakain na lang, hindi pa nila pinagbuti. Bakit sila nagagalit sa akin? Tanungin ninyo. Ito, real talk. Tanungin ninyo, yung mga lola at lolo nyong may sakit,
kung hindi nawala yung allowance nila. Tanungin ninyo, yung mga nanay ninyo, yung mga tatay ninyo, mga lolo't lola ninyo, pupunta lang sa health center, kailangan naka-online schedule pa. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili, kapitbahay, pumunta kayo sa Sampaloc Hospital, ni bond paper, wala. Sino may sabi nun? Ako? Karanasan ng tao yun. Kaya naman, huwag naman sana naman, huwag nilang gawin na ang usapan ay mga politiko lang. Ang halalang ito ay pinag-uusapan ay kapakanan ng taong bayan. Hindi kapakanan ng mga politiko lamang. Ito'y usapin ng katatayuan ng mamamayan sa ngayon at katatayuan ng pamilya at mahal nila sa buhay sa mga darating na panahon. Hindi politika lamang. Ang mga politiko, pagkapos ng halalan, bati-bati na. Kaya sabi ko, bakit naman ganoon? Pero nandyan na yan. Nandyan na yan. Ay, ipapasatao ko na yan kung ano ang inyong magiging husga. Ngayon, hindi pa ba ako bayad sa utang na loob? Susuklian ko pa rin kung hindi man. Pero, for the meantime, tao muna ang lingunin namin lahat. Nagtataka lang ako, noong October 9, siningil ako, hindi kumagat sa tao. Noong Nobyembre, noong Disyembre, Pebrero, Enero, 4 na buwan, pinupulutanan nila ako. Ako ang almusal nila sa umaga. Ako tanghalian. Ako hapunan. Buti na lang, kahit sinisiraan nila ako, basta nabigyan kayo ng 1,000, masaya na ako. May 5 kilong bigas pa yun. Hindi nila ako matutulongis, Batang Maynila to guys. Alam ko naman, matalino ang mga taga Maynila. Ako, payo ko sa inyo. Kapag kayari nito, uwi na, hindi ba? O, mag-abang-abang lang kayo. Sayang ang porn. Ang dami na ngayon. Tanungin niyo si Congressman Marcoleta. Ha? May AX. May tupat. Meron pa ba ngayon? Ewan ko, pag mag-aalalan, usong-uso yung akap-akap. Ako na, sa akin naman galing. Sa akin naman galing. Mahirap kasi ang buhay eh. Hindi ko naman masisisi ang mga kababayan natin. Mahirap talaga ang buhay. Pag nagbigay ng porn, pilapan nyo. Sayang din. Laman tiyan din yan. Pero huwag kayo papayag. Pag ang 3,000 naging 2,000, bukol yun. Yung 7,000 naging 5,000, nako. Pero, tanggapin nyo. Bakit? Tama si Marcoleta. Pera nyo naman yan eh. Pera ng tao bayan yan. Pero patatagin ninyo yung damdamin. Bakit? Huwag tayong masisilaw.
buhay natin ang nakasalalay dito. O nay, tay, total, araw-araw nila ako sinisiraan. Ako ang almusal, tanghalian at hapunan. Tapos yung isa naman dyan, ginawa pa akong pulutan sa inuman. Ako naman, ito naman, pakisuyo ko. Huwag kayong magsasalita ng masakit laban sa kanila. Kaya nyo yun, huwag kayong sasali sa away ng mga politiko. Maniwala kayo, huwag kayong gagawa ng kaaway sa kapitbahay para lang sa isang politiko. Dahil pagtapos ng eleksyon, malamang sa hindi ka naman kilala, ano, politiko. Pero yung kapitbahay mo, aabangan ka sa kanto. Tama mali. Away nila, damay kayo. Sa magkano? J.O.? Why? Ayaw kong magtanim ng hinagpis at galit sa bawat kapwa Manileño. Because at the end of the day, tayo rin na magkikita sa finals. Tama ba? Oh, sila, sira na sira. Ang taong naninira kasi walang nagawa. Dahil kung ikay may nagawa, meron kang kwento. Eh wala kang kwento, wala kang kwenta. Tama mali? Oh, sabi nila, si Yorme! Ako nang gagawin, nakita ko yung link. Si Yorme, maraming iniwang utang. Si Yorme, maraming binenta. Narinig niyo yun? Narinig ko rin yun eh. O, ito na. Basta ako laging tapat sa inyo. Kahit tubaran pa nila ako. Ay! Parang gusto niyo na nakita yung poster ko na kaganon. O, sige. Sa lahat ng inaakusahan, ako yung umaamin. Totoong nangutang ako. Totoong nagbenta ako ng ari-arian ng lungsod. Bakit? Hindi naman hindi nila sinabi. Tingnan ninyo. Ito, real talk. Taas ang kamay ng may anak dito. May anak. O sige, ganito. Taas ang kamay ng mga magulang dito. Ayan. Sasagot kayo, ha? Pag hindi kayo sigurado sa sagot, huwag na kayo sumagot. Pero real talk lang tayo. Nay, tay, kapag walang nakakain ng pamilya ninyo, gagawa niyo ng paraan? Weh. Talaga? Gagawin niyo ang lahat? Itatawid niyo ang pamilya niyo? Iraraos niyo ang pamilya niyo? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, noong binoto ninyo akong mayor noong 2019, wala kayong narinig sa aking reklamo na yung sinundan kong mayor, walang iniwang pera. Wala! Anong ginawa ko? Nagtrabaho agad. Niraos ko Maynila, nilinis ko Maynila, kinalawit ko yung mga tulongges na nagkakalat sa Maynila, pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, umaangat na tayo, boom! Pandemya. Tama ba? Pandemya, winasak ang ekonomiya, walang hanap buhay, walang trabaho, walang picha, walang chicha. Tama mali? Gusto nila ng kwento, ang kwento ko may kwenta. Magbigkas lang tayo ng ilang, para lang madali. Sabi bilyon-bilyon eh. Bilyon-bilyon. Tama naman.
Ito, una, kayo na mga naparito, kayo ay saksing buhay. Ito, mga chairman, lalo na, mga kagawad, secretary treasurer, extra tanod, lahat yan. Yan ang binalagong ko ng pandemya. Kayo mga naparito kasi, kayo na lang ang testigo ko, yung iba patay na eh. Talagang wala tayong magagawa, pandemya yun eh. Kayo na mga naparito, at least, masasabi ninyo sa inyong mga sarili, sa inyong mga anak, noong panahon ng pandemya sa pamumuno ko, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, botante o hindi, bawat pamilya may food box. 700,000 families, not household. Families, sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya, 3 food box. Lagyan natin ng kwenta konti. Konti lang natin ng kwenta para magka-idea tayo sa bilyon-bilyong pinag-uusapan nila. 700,000 times 1,000. Patay na. Daming zero. 700 million pesos. Buwan-buwan. Times 8. 8 times 7. 8 times 7. 56. Parang si DJ Bagaching lang. Ano? Bilyong piso. Yung maliit na food box na yun, pagpalagay na lang natin 1,000 piso na lang. Eh ilang dilata yun? Yung iba nga nakikita ko sa online, binibenta na eh. Bakit? Hindi pa naubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama ba? Ngayon, yung mga chairman na nasa kabila, yung mga kagawad, tanongin niyo sila, Chairman, totoo ba yung sinasabi ni Yorme, dinalan kayo rito ng food box para sa amin? 700 million times 8, 5.6 billion piso. Malaking pera? Saan ko kinuha yun? Ano, umipot ako ng ginto? Isa pa lang ang pinag-uusapan natin. Eh yung unang-unang binigay, 1,000. May nakaalala pa. Kaka. 700 million plus 5.6. Magkano? Ba't hanggang marami zero na bubuli? 6.3 billion. Taas ang kamay ng may anak dito na nag-aaral sa public school. Naalala nyo ba? Ang Maynila, bawat estudyante nagkaroon ng tablet. 1 billion piso. 110,000 tablets ang pinamigay ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila. 1 billion. Eh yung internet, libre ba? May tosgas pa rin ang Maynila. 300 million pesos. May tablet na ang anak mo, may internet pa. Nakatawi ang pag-aaral ng mga anak natin noong panahon ng pandemya. 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 laptop plus internet. Itanong ninyo yan sa teacher ng inyong mga anak. 1 bilyon mahigit na naman plus 300 million. Ilang bilyon na? Gusto pa ba nila? Gusto pa ba nila ng kwenta? COVID hospital, 300 million. Remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, Maynila lang ang may gamot sa COVID-19 dito sa bansa. Maynila nakabili ng sarili niyang bakuna, AstraZeneca. Ano pa gusto nilang kwenta?
O tanong, nakaraos ba tayo ng pandemya? O, hindi ko pa sinama yung Albert Elementary School. Maganda ba yung Albert? Magsaysay High School, Manila Science High School, Rosario Almario Elementary School. Bilyong-bilyong ba yun? Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, all 10-story, 20-story, in-city vertical housing program. Pandemya pa yun. Oh, ito ang masakit. Lahat daw ng ginawa ko na yon ay mali. Mali daw. Mali daw eh. Mali. Pagbigyan natin yung sinasabi nilang mali. Pagpalagay natin, mali ako, edi mali din sila. Kasama ko silang gumawa nun eh. Tumutulong pa yun sa picture taking, paabot-abot pa ng food box. Tama ba? Ni pangalan ko dun, wala kayong nakita. Bakit? Busy ako City Hall, hindi na ako umuwi sa bahay para mairaos ko yung 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Kaya ko naniniwala, matalino naman kayo. Marami sa inyo dito, konti na lang ang birthday. Ang ibig ko sabihin, sa edad nyong yan, sa tagal nyong yan namumuhay sa Maynila, alam ninyo kung sino ang tapat at totoo. Huwag nyo nang pagsalitaan ng masakit si ate sa Facebook. Yorme, begging form! Yung mga chairman ko, walang form yan. Basta si chairman nyo, pinilit si ate, tanongin nyo, nomad ka, chairman. Tanongin nyo, katuwaan lang. Katuwaan lang. Kasi ako, sigurado ko sa mga chairman at kagawad ko, wala silang form. But, anyway, lumalalim na ang gabi. Matapos ang lahat at hindi pa titigil. Pero okay lang, titiisin ko na lang yan. Alam niyo bakit? Alam niyo naman, minsan may plate din ng dila ko. Pero hindi ko gagamitin yun. Dahil sa pagmamahal ko pa rin kay Daniel Lacuna. Kung naiba-iba lang yan, kilala nyo naman ako. Matalas din ang dila ko. Pero hindi, respeto ko na lang kay Boss Daniel. Kaya, ako na nakikiusap, huwag nyo nang pagsalitaan ng hindi maganda si ate. Okay niyo, let's move on with our lives. Kaya ngayon ang tanong ko, matapos ang lahat ng paninira, akusasyon, bagay na aking ginawa. Gusto niyo pa ba akong bumalik? Bakit sinacharot-charot nyo lang ako? Promise ha? Sige. Gusto niyo ba ito, maibalik ang gobyernong mabilis kumilos? Ito una kong gagawin. Pero kailangan sumagot muna kayo. Kung pare-pareho tayo napapansin. Kasi kung ito rin ang damdamin ninyo, katulad ng narinig ko sa 1, sa 2, sa 3 kagabi, gusto ko marinig sa Sampaloc, sa District 4, kung pare-pareho kayong napapansin. Napapansin nyo ba dumudugyot ulit ang Maynila?
pare-pareho na kayo napapansin. Si ate na lang hindi nakakapansin. Isinungaling kayo. Hindi kayo nagsasabi ng totoo. Totoo? Dugyot ang Maynila. May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ang una kong gagawin, lilinisin ko muli ang lungsod ng Maynila. Pangalawa kong gagawin, pero kayo muna sasagot. Napapansin nyo ba? Nagbalikan naman ang mga tulongge sa Maynila. Snatching, holduping. Dito lang oh. Piliin mo, tatawid lang yung dalawang lalaki. Kinaldag yung bag. O tingnan ninyo, dyan sa UST, nangangamba na naman yung mga nanay, yung mga tatay. Galing sa eskwela yung anak nila, hindi nila alam kung buhay pa, baka nadali pa na cellphone. Ano nangyayari sa atin? Totoo ba? Nagkalat na naman ang tulonges? Hindi daw eh. Mababa daw ang crime rate. Kasi hindi nyo nire-report. O sige, ihawa ang Diyos. Sa tulong ninyo, ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan na pagtulog sa gabi dahil habang kayo sa peligro de ora na nanahimik, panatag na natutulog, ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan sa lungsod ng Maynila dahil si Yorme nasa kalsada pa